Linsada. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si BP Sara daw po ang biggest loser ayon po sa mga media, mga traditional media. Pero ano po ang katotohanan sa Pulse Asia survey, no? Biggest loser po bang matatawag si BP Sara? Pag-uusapan din po natin ito pong, mga isa po dito sa mga tinatawag nating tagapagtanggol ni BBM. Binabalewala po yung pinag-usapan natin. Kanina yata natin topic yun o kagabi. Yung pong, paglalabas ng himutok nitong mga, dating general ng PNP at AFP, dito po sa kasalukuyang budget, 'no. Ito raw po ay intriga lang. Grabe, 'no? Ganyan lang po nila pine-present yun, na intriga lang. At, may nagsabi pa po, si Mugato, isa pong, media rin, media man din po. Sabi po niya ay, sinasakyan lang daw ng DDS ang galit ng bayan. Ano po ba, hindi po ba kami galit? Peke lang kami, peke lang yung, galit namin. Sumasakay lang kami sa galit, tindi 'no? Si Secretary Herbosa po ng DOH ay, nagsabi po na bayaran naman ng PhilHealth. Alam mo ikaw ang chairman ng PhilHealth, eh, wala kang silbi, eh, dapat tumahimik ka na lang. Gusto mong iligtas yung sarili mo diyan sa pananagutan sa PhilHealth, kasama ka po ng PhilHealth, ikaw ang chairman niyan. Secretary Herbosa, hindi ko maintindihan. Buti pa si Duque kahit gano'n 'yun, nakikisama siya, eh. Winarak niyo na kami. Buti pa si Secretary winarak niyo na kami, Duque. Hindi ko maintindihan kung bakit ka naghuhugas kamay. Ikaw ang chairman ng PhilHealth. At marami pang balita, pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ito pa, sabi pa ni ni Bronner, ah, eh, ano raw po, hindi raw issue ang 2025 budget. Mga pag-uusapan natin, pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin 'no, ito po yung sinasabi ko sa inyo na sa rally, nagsalita po 'to si Cielo Magno. Hindi po natin pino-promote yung lahat pa pala 'yan, ang tanong nga pa pala natin, sa lahat ng ingay nito, nasaan po yung nagsasabi na sila yung tunay na oposisyon? Risa Hontiveros, kumusta ka na? Matagal na kaming walang naririnig sa'yo, ah. Si Laila de Lima, kumusta na po kayo? Kiko Pangilinan. Eto pong tatlo na 'to, 'no, maski nga yung baklang gustong umihi sa CR ng babae pinapatulan niyo, 'di ba? Bakit Dehin Bokiki po kayo ngayon sa lahat ng issue ngayon? Magkano po bura, bura, bura. Ang tanong ko sa'yo, Ontiveros, magkano ano, ano ang nangyari sa'yo? Ontiveros, bakit tahimik ka? Magkano? Bura, 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 bura. Ano nangyari? Magkano nangyari? Pakinggan po natin. Ito po ang suma total ng,
Ah, kasi researcher ko 'to, si Cielo Magno. Hindi niya lang alam pero ito po si Cielo Magno ang aking, kinukunan ng mga impormasyon tungkol sa nangyayari sa budget. Hindi niya lang alam na researcher ko siya. Ipagpapauna ko po dilawan 'to si Cielo Magno 'no, hindi po siya maka-Duterte, anti-Duterte po 'to. Pero tama yung sinasabi niya dito lang sa budget, hindi yung sa atake sa mga Duterte. Pakinggan po natin. Tsaka may itsura si Cielo Magno 'no. Hindi nga, may itsura nga siya kumpara sa mga ibang, dilawan. Isa pa nga natatawa ako kasi I saw a press con ng presidente saying na inaayos at pinag-aaralan ng budget at justify pa kung bakit nagdagdag ng additional 200 billion pesos sa infrastructure. Pero hindi niya binanggit na sa panahon din niya patuloy na lumalaki itong unprogrammed appropriation. Sabi niya kaya Okay. So, pinagmamalaki daw ni BBM yung, paglaki ng infrastructure 'no, pero hindi daw nabanggit na lumalaki yung, unprogram. Ang ibig sabihin po ng unprogram, ito po yung mga walang kasiguraduhan, dalawa po 'to, eh. Ito po yung mga programang walang kasiguraduhan, kung maba-budgetan o hindi 'no. Kumbaga lesser priority. Kung may mauutang, mapopondohan. Kung may maibebenta, mapopondohan. Kung may mga ipa-privatize ng mga kumpanya ng gobyerno, mapopondohan. Depende. Okay. At minsan dito po, pwede po silang magdagdag nito kasi bawal po magdagdag ng budget kung ano po yung, galing sa presidente, yun po yun. Kaya po ang ginagawa dahil bawal magdagdag, binabawasan po yung budget ng iba, yun po yung dinadagdag sa budget nila. Kaya po yan inaangal po yan, eh. Tuloy po natin, tuloy natin. lumaki yung infrastructure budget dahil sa mga priority infrastructure. Mr. President, basahin niyo naman yung pinapadala sa inyo sa opisina niyo. Yung mga priority programs niyo, nandun sa unprogrammed appropriation. Isang text away lang. Oh, ano po bintang ni Cielo Magno? Hindi po talaga nagbabasa 'tong presidente natin ng budget kasi ang sinasabi niya, yung priority program niya ang binabudgetan kaya tinaasan. Kaya po tinaasan yung, infrastructure mula po sa 200+ billion ginawa pong trilyon 'no. So totoo ba yun na yung mga big, infra project yung tinaasan yung budget? Kaya nanggigigil siya, "Mr. President!" Ganito boses ni Shelo, parang yung nagagalit na naiinis. "Mr. President, magbasa ka naman ng mga sina-submit sa'yo." Tuloy po natin. Medyo anuhin po natin, i-ano natin ng konti. Priority programs niyo, nandun sa unprogrammed appropriation. Isang text away lang. Yung pinsan niyo. Ulitin ko, yung mga priority projects nila, akala ni Marcos, kaya tumaas yung infrastructure o yung DPWH, kaya po tinaasan ng budget. Akala ni Marcos, yung mga infrastructure na gusto niya, yung mga malalaki, nilagay po sa DPWH. Yung pala, yung infrastructure project na gusto niya, yung big projects na tinatawag, nilagay nila Martin sa unprogram. So ano po yung ibig sabihin ng nilagay ka sa unprogram? Yun nga po, least priority. No? Ang ibig sabihin po ng least priority, pag nagkaroon ng pondo, pag napondohan. Paano po mapopondohan? Pag nakautang. Paano pa mapopondohan? Pag may nabentang ari-arian.
Pero yung pera natin na nakulimbat ay nakolekta, yung pera po natin na nakulimbat ay mali pala, nakolekta, 'no? Opo, alam ko po na siya po ay dilawan, pinagpapauna ko pong dilawan siya. Pero mali po ba yung research niya? Tama po yung research niya, anong magagawa natin? Wala akong time, wala akong researcher, Siya na lang ginagawa ko researcher, sa budget lang po. Bakit? Kasi po ito po ay propesor ng economics, parang yung ginagawa natin noon nung panahon ni Maring Winnie. Dilawan na dilawan po 'yun, 'di ba? Dilawan na dilawan po 'yun, pero hindi niyo po pupuwede. Ayan po mga ekonomista po na UP 'to. Hindi po sila puwedeng, manloko ng mga facts, 'no? Kahit na ano pa po ang kulay nila, yung facts po, ay hindi nila puwedeng lokohin. Kasi mga propesor sila ng UP. Yun po yung pagkakaiba, okey? So maganda silang gawing researcher. 'Di po ako naniniwala sa pulitika nila, 'no? Okey. Okey, ano natin, tuloy natin yung sinasabi ni Shelo, cutie-cutie Magno. Talaga namang cutie 'to si Magno, kayo naman. Budget dahil sa mga priority infrastructure. Mr. President, basahin niyo naman yung pinapadala sa inyo sa opisina niyo. Yung mga priority programs niyo, nandun sa unprogrammed appropriation. Isang text away lang yung pinsan niyo to tell him na dapat pinaprioritize yung big infra projects. But for the past 3 years, mula 2023, palaki ng palaki ang program appropriation ng gobyerno. Saan ang prioritization doon? Okay. Buwat po ng umupo si Pangulong Marcos, lumalaki po ng lumalaki yung unprogram. Ano po ibig sabihin niyan? Lumalaki po yung mga proyekto na nilalagay na mapopondohan lang po kung makakautang, tapos kukuha ng mga budget. Kaya pala yun yung trabaho ni Recto, o sino may sobrang budget diyan, kunin natin 'yan para dadalhin dito sa program. Wala talaga sa hulog. Yun po yung ibig sabihin. Kung priority mo 'yan, 'wag mong ilagay sa program. Dapat nasa line item ng GA. Tuloy po natin. Ano ba yung mga nilagay ni Martin, 'no? Ang laki po ng dinagdag, Times 5 po. Times 5 po yung budget ng DPWH ayon po sa mga general. Ano po yung mga project ba nila Martin na gustong ipatupad for the last 3 years? Pakinggan natin yung researcher ko na si Magno. Pag tinignan mo yung DPWH project, ano yung priorities dyan? Flood control, multipurpose building. Gaano bang karaming multipurpose building ang kailangan natin sa Pilipinas? So, for me, bilang Pangulo ng Bansa, it's very disappointing na nadidinig ko yung Presidente na mali-mali yung datos na sinasabi at mali-mali yung facts na sinasabi about the budget. Marami naman po kayong staff, pwede nyo silang ikonsulta para bago kayo mag-press con, informed yung mga sinasabi nyo para yung polisiya na ini-implement nyo, tama rin. Maraming salamat, cutie-cutie Shelo Magno. Isa pa nga natatawa kasi I saw... Ayan hindi po ako nagsabi niyan. Yung pinag-aralan niya, yung ginagastos ng DPWH, 'no? Ayon po kay Shelo Cutie-Cutie Magno, 'no? Ayon sa kanyang pag-aaral bilang UP Professor of Economics, inaral nila kung saan dinadala ng DPWH yung pondo ng infrastructure. Panay flood control projects po at saka multipurpose building. Ang question nga ni Cutie-Cutie, ilan bang multipurpose building ang kinakailangang itayo sa Pilipinas? Hindi po nakakatulong yung mga yan. 'Di ba?
Kung nagpatayo kayo, magkano lang po yung gagastusin, no? Wala pa pong 100 billion. Natapos na po yung ano. Biruin nyo, trillion ang budget. Tapos flood control lang pala ang karamihan. Parang sa ni Shelo na bobo M talaga. Tanga talaga. Talaga. Imagine niyo po, 100 billion lang po tapos na yung Mindanao Railways o na-budgetan na. Kung na-budgetan na yan, ang dami pong may empleyo niyan. Alam niyo po ba yun? Ilang pong trabahador yung magtatrabaho sa pagtatayo ng highway ng ano na yan, ng Mindanao Railways. Pag natapos po yan, ilan po maha-hire nila? Ilang driver ng railways, ilang mga yung nagbebenta ng ticket, no? Yan yung ganyang mga infrastructure, yung nagke-create ng trabaho. Gustong-gusto nyo yung pamumudmud lang, pera na eh. Pag pinamigay nyo po yung 500 billion, isang taon, pinamigay nyo lang direkta sa tao, may na-create ba siya na trabaho? Wala. Aasa pa rin sa isang taon yun, yung binigyan nyo ngayon. Aasa pa rin na sana bigyan nyo kahit wala ng eleksyon. Imposible na yun. Kaya naman kayo namimigay niyan dahil malapit na eleksyon. Okay. Kaya tama si Cutie Magno, no? Pag-aralan nyo, Mr. President. Hindi yung... Okay. Punta na po tayo rito sa sinasabi po ng Rappler at ng mga ganito po manlinlang ang ating anong tawag diyan? Ang ating mga media tungkol po sa survey, no? Pag titignan niyo po yung mga pamagat ng media natin sa lumabas na Pulse Asia survey, trust and approval rating. Pakinggan niyo po yung media. Ito, Rappler. Vice President Sara Duterte continues to lose ground even in her bailiwicks. Yun po yung pamagat. Sara Duterte continue to lose ground kahit po sa Mindanao. Bumababa po. Pucha, kung yan lang po yung titignan nyo, hindi kayo titingin sa numero. Kulelat na yata si BP Sara. Di ba? Pero hindi po yan yung sinasabi ng numero. Despite ng lahat ng paninira nila ngayon, binugbog po nila yung mga Duterte. Bugbog po yung Duterte mula sa Quadcom hanggang sa 2 committee. Bugbog po yung mga Duterte mula po sa Mary Grace Piatos, walang katapusang 125 in 11 days, no? Mga bintang na yan nga, yung pinaka-latest, yung mga Mary Grace Piatos na libo-libong Mary Grace Piatos ang walang birth certificate. Despite niyan, si BP Sara, kung titignan mo yung numero, mataas pa rin sa survey. Baliktad sa gusto nilang palabasin. Sa pamagat ng kanilang mga kung magbabasa lang ng pamagat, Sara Duterte, biggest loser in November, Pulse Asia survey. Sara Duterte Romualdez, biggest losers in November, Pulse Asia. Parang, kulelat na. Pero ito po ang numero Trust rating. Register to continue. Ano kayo? Ito Rappler na to. Approval rating po, President Marcos. Ilan po ang approval rating? 48. Vice President Sara Duterte, 50. Senate President, 53. House Speaker, 25. Kalahati lang. Bigay ng ayuda, Martin, kalahati lang ang
approval rating mo kay Sara Duterte. Mataas pa po ang approval rating ni Sara Duterte kay Marcos. O imaginein po niyo 'yun. Paano mangyayari na sasabihin niyo na biggest loser? Biggest loser pala tawag do'n. Eh, actually wala namang silbi yan si Waiter Escudero, eh. Siya lang ang nakaungos, eh. Alam niyo po 'yun kung bakit mataas? Hindi naman iniintindi. Okey naman 'to, maganda naman ang patakbo niya sa asawa niyang si Char. O tignan natin baka naman sobrang baba ni VP Sara sa anong tawag dito, trust rating. Trust rating, Marcos 47, Sara Duterte 49, House Speaker 21. Wala pa sa kalahati. Paano niyo sasabihin? Alam niyo po, unfair, eh, 'no? Kinukumpara natin yung presidente sa vice president, 'di ba? Pagdating po sa trust and ano, kaya lang dapat nga advantage na ni Marcos 'yan kasi presidente siya, siya talaga yung may power, eh. Si VP Sara talagang tinanggalan na nila ng power lahat, tinanggalan na nila ng pondo lahat, pero mataas pa rin po sa rating. Gano'n po kamahal ng tao yung mga Duterte. Pero ikukumpara po natin president to president, by this time, sinearch ko po December 2018, 'di ba ngayon December 2024. Si Tatay Digong po sinearch ko nung 2018, 81% po ang trust at approval rating, 80%. Napakataas po. Si Marcos po, gano'n po ang comparison, 'no? Si Marcos po 28, 47% po ang trust rating at ang, approval rating ay, 48%. Wala po siya sa kalahati ni Pangulong Duterte. 'Yun po, gano'n po magko-compare, hindi niyo po iko-compare yung mga o ngayon po, tambak po, tinambakan po. Kung gusto niyo pong i-compare yung pagitan ng presidente at vice president, titignan niyo po yung gaano po karami yung, presidente si Duterte tsaka vice president si Leni Robredo. Lamang po ng 20 plus points si President Duterte kay Leni Robredo. Yun po ang tunay na mga comparison. Eh, ngayon po, ganyan po kapalpak si BBM. Bakit nalalamangan siya lagi ng kanyang vice president? Bakit sa approval at trust rating kahit na nasa kanya na lahat ng power, bakit lamang na lamang pa rin sa kanya yung vice president, hindi niya maungusan? So meron talagang problema sa kanyang leadership. Kay Tatay Digong, given the fact na meron pang hinaharap na ah, impeachment complaint si Sara Duterte, mataas pa rin kaysa sa Pangulo ng Pilipinas. Bakit? Yun yung tanong, eh. Bakit mas mataas pa rin si Sara Duterte sa Pangulo ng Pilipinas despite na siniraan na niyo ng walang humpay, despite na may impeachment na reklamo? Ibig sabihin, binabalita po na may katiwalian, di ba? Yan yung ibig sabihin na may impeachment complaint ka, eh. Binabalita ng kalaban mong media na ikaw ay may katiwalian. Kalaban nga yung media, eh. Pero hindi pa rin nila nagigiba si Sara Duterte. Mataas pa rin. Actually, kung mag-e-eleksyon po ngayon, tatalunin niya pa rin si Martin at kalahati lang po ang boto ni Martin. Hindi lang kalahati. Tatambakan niya si Martin. Ganun po tayo magsuri ng survey, no? Tsaka yung mga survey na sinusuri natin, yung mga totoong survey lang. Eh putya yung mga survey yan ng mga Octa-Arts, kita nyo. Nahihiya na yata sila maglabas ng mga Octa-Arts, eh. Okay.
2 taon na, 2 taon at kalahati to be exact. 2 taon at kalahati na si Marcos, pero lahat po ng problemang kinakaharap, Duterte pa rin po ang sinisisi. Ano po patunay? Sino po iniimbestigahan nila sa Kamara ngayon? Duterte. May isusunod pa, si Pulong. Sara Duterte, tsaka tatay niya. January 13. Yan, INC, rally. Kulang po kayo sa survey ng, alam nyo po, dyan po sira, no? Kahit po ang Pulse Asia at SWS, sira po sila pagdating po sa survey ng senatoriables. Kaya bumoto lang po kayo, wag nyo pong intindihin itong survey sa senatoriables. Dahil ang tendency po ngayon ginigipit, December lang naman yan eh. December lang naman po lumabas yung mga impeachment. Hindi pa po nakakapangampanya tayo na dapat straight Duterte. Kung tatandaan nyo, nagsusulo-sulo pa yung mga Duterte, di ba? May kanya-kanya pa na, ito lang boboto namin, sinisiraan pa yung mga ibang kandidato. Ngayon po, kinakailangan po natin i-solid talaga. Dahil nakaamba na po yan. Hindi po nila tinatalakay ngayon. Itatalakayin po nila yan sa January 2025. Kaya talagang yung impeachment, yung sinasabi ko po yung impeachment. Tapos, tandaan po ninyo, ngayon lang po naglalabas ng mga manifesto itong mga general. Malaki po ang epekto niyan, no? Kaya nga sinisiraan nila eh. Malaki po yung magiging epekto niyan, no? Yung mga sarbin ay yung mga paglantad ng mga dating general. Ngayon pa lang po yan eh. Kung magsa-survey po yan, sa January pa yung epekto niyan. Minamaliit po nila yung epekto ng mga pagtutol ng mga general. Halimbawa, ito po, basahin ko tong isang post. Sabi po dito, ito po lagi natin to, yung babaeng taga Malolos. Ang sabi niya, may mga news gaya nitong news update ng News 5 na intriga lang ang objective. May kargat malamang na bayad. Pinagbintangan pambayaran ng sino po nagbabayad sa sa News 5? Duterte. Kakampi niyo yan. Talaga na marirevisayin ni PBBM ang proposed national budget bago i-approve o tutulan. Nakakatawa tong si babaeng taga Malolos. Hindi si Sas o si Shelo lang ang advisor ni PBBM, si E.S. Bersamin. Gandang pakinggan, di ba? Dito siya nag-react eh. Ilang retired AFP, PNP officials at uniform personnel hinimok si President Bongbong Marcos na tignan at reviewin ang ilang alokasyon sa 2025 proposed national budget. So sabi po nito ni babaeng taga Malolos, intriga lang daw to. Alam mo, ikaw, alam natin na diehard loyalist ka. Intriga ba matatawag? Pumirma. Baka hindi mo pa alam, pumirma po yung mga dating general, no? Diyan sa sinasabi mong intriga. Hindi ko na po makita yung balita. Teka, tatawa lang muna ako. Sabayan na natin ito, no? Isabay na natin tong kay Bronner. UNTV, AFP chief says issue on 2025 budget not cause of discontent. Ayan. So, todo depensa ang si Bronner na wala raw pong discontent sa AFP, sa team AFP. Okay. Wala pong babawiin na next survey. Mataas po si BP Sara.
Huwag niyo pong paniwalaan na mababa si VP Sara. Kaya ko po sinasabi yan, yan po yung sinasabi ng Rappler at ng mga media. Bumababa si VP Sara. Pero in fact, mataas po si VP Sara. Ang mas mataas lang po kay VP Sara dito po sa Pulse Asia Survey, si Chis Escudero lang po. Hindi naman po tatakbo yan eh. Okay. Ito po yung mga binabanggit po ng mga dating general. Nawala na po yung listahan ng kung sino yung mga pumirma dun eh. Sabi po ng mga dating general, yung mga issue po nila dyan sa budget, binawasan yung AFP modernization ng 15 billion. Bukod pa po sa zero budget yung PhilHealth, bukod pa po sa binawasan yung DepEd. Pero malaki po nilang problema, binawasan nga yung AFP modernization, dinagdagan naman yung sarili nilang budget. Yung budget po ng Senado, dinagdagan nila na 1 billion. Pero ang matindi po, dinoble po ng mga congressman yung budget nila. Dating 13 billion, naging 26 billion. More or less. O, tapos sasabihin mo na intriga lang yan. Hindi po intriga yan. May permahan pong naganap. Pumirma po sila, yung mga dating general. Open letter po to the President at nakapirma po yung mga dating general, retired. Huwag nyo pong ismulin yung mga retired general. Ang intriga po, ganito po karaniwan ng intriga. Ayon sa aking bubwit, may mga general po ngayon na naniniwala na mga hindi sumasang-ayon sa 2025 budget. Pag may open letter at pinirma nila yung pangalan nila, hindi na po intriga yan. Totoo pong ayaw nila sa 2025 budget. Inisa-isa nga nila kung ano yung mga inaayawan nila eh. Oh. Yung pagdadagdag po ng budget ng DPWH, naging 1 trillion. Tapos, pinaliwanag kanina ni Cielo Magno. No? Pinaliwanag ni Cielo Magno. Hindi po, balita po to. News 5 nga eh. Sinabi kanina na researcher natin na si Cielo Cutie Magno na yung mga budget na nasa DPWH, panay flood control at mga multi-purpose building. Oh. Sino pong hindi maaasar? Matatalino po yung mga dating general na yan. Intriga pa po ba yan? May permahan na? Pag sinabi pong intriga, di ba? Mga nila Christopher Min, nila Manay Christopher Min, sasabihin lang, may kakilala ko na artista. O, ganun. Hindi niya babanggitin. Pag pumirma ka, hindi na po intriga yan. Akusasyon na. Inaakusahan nila yung budget na punong-puno po ng pampolitika tong budget natin ng 2025. DOH Chief urge PhilHealth to settle arrears with the hospital. Ito na naman po. Sabi po ni Health Secretary Teodoro Herbosa, dapat daw po magbayad muna, no? Ito sabi niya. DOH he said in this meeting with officials with St. Luke's, may utang pala sa St. Luke's lang. Ang utang ng PhilHealth sa St. Luke's ay nagkakahalaga ng 800 million, almost 1 billion sa isang ospital pa lang. Nagde-declare kayo yung PhilHealth na marami kayong pera, yung pala marami kayong utang. May mga utang po kayo sa ospital, bayaran nyo. Bakit po gusto niyo yung pera nyo nasa bangko? O, dalawa po yung pupunahin ko dito eh, no?
Kaya pala lumalabas na meron kayong mga pondong hindi ginagamit. Hindi pala ginagamit kasi ayaw lang magbayad ng utang. Isang ospital pa lang yan, St. Luke's pa lang. Paano pa ibang ospital? Baka pag pinabayaran nyo yan, may utang pa kayo. Ako sa tingin ko, sinadya eh. May sabwatan po nagaganap dito para makuha yung pera ng PhilHealth. No? Magpondo tayo riyan, pag kinuha namin yan, hindi na namin alam, mga tao ngayon, hindi na alam kung saan dinala yung kinuha sa inyo. Mr. President, at ikaw, Health Secretary, panay ka rin po na eh. Ikaw ang chairman yan. I-recommend mo sa Pangulo na palpak tong Ledesma, tanggalin na sa pwesto. Yan po yung pagkakaiba ni Tatay Digong tsaka nito ni BBM eh. Kinakalinga ni BBM lahat ng mga palpak ng mga tauhan niya. Ang tagal-tagal na. Nagkanda sira-sira na tayo dyan sa airport. Nasira na po yung tourism natin. Dahil sa kapalpakan. Meron po bang international airport na nagba-brown out? Meron po. Totoo, meron po. Pero, meron po silang tinatawag na emergency, anong tawag na nga doon, yung generator. Di ba? Hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin mo malalaman sa 2025. Dehado po kami sa 2025. Tama po kayo. Dahil yung mga kandidato ni BBM, all-star eh. Kilala ng lahat ng tao eh. Hindi ibig sabihin na kung sakali po na mas marami kayong manalo sa 2025. Kaya nga po, ang pakiusap ko lang, no? Sikat tong mga kalaban natin eh. Ang pinakamahirap pong mangyayari sa Pilipinas, manalo tong mga sikat na senador ni BBM ngayon. Tuloy-tuloy lang po sila. Tuloy-tuloy lang po yan. Magmamalaki pa yan. Ano nagawa nyo? Gaganon nila kayo. Ano kayo ngayon? Wala pala kayo eh. Tutuloy lang namin to. Wala kaming pakialam. Hindi naman pala kayo nananalo. Yung ginagawa nila sa budget ngayon, pag natalo tayo sa 2025, mas maraming senador nila, itutuloy lang nila yan. Lalagay na nila lahat, kalahati ng pondo nasa DPWH na. Alam naman natin lahat kung bakit sa DPWH. Diyan po pinakamalakas ang lagayan. Sa lahat po na nag-aaral ng korupsyon sa Pilipinas, yan po DPWH ang sinasabi po nila na pinakamalakas ang bigayan sa mga politiko. Noong araw pa, mula noon hanggang ngayon. Okay. Ito, balikan natin to si DOH Secretary. Takang-taka ko sa iyo na huwag kang maghugas kamay dyan sa PhilHealth. Ikaw ang chairman yan. Kung meron kang command responsibility, dapat pangatawanan mo. Total, ayaw ng Pangulong tanggalin si Ledesma eh. Dapat i-rekomenda mong tanggalin. Wala ka rin. Wala rin kayo eh. Okay. Punta tayo sa iba pang balita. Kung meron pa. Lagi ko nakikita yung pagmumukha nito ni Abalos. Kala mo mananalo. Okay. Ito po, isa pa ring Magno. Mga sikat mga Magno. Jam Magno, Shelo Magno. Si Jam Magno, no, lakas ng loob na
Ekonomista ka ba, Jam Magno? This is a profoundly, si Alex Magno po, kolumnista po to. This is a profoundly tainted budget. No minor tinkering with the numbers and no cosmetic accounting will arrest the anger building up. Yan po, no? Si Alex Magno po, sabi niya, yung mga minor na mga ibibito-bito mo lang, hindi po niya mapipigilan yung galit ng taong bayan. Real talk po tayo. Galit na po yung taong bayan sa ginawa ninyong budget. Pero sa lahat po ng galit na yan, tanungin uli po natin yung nagsasabi ni sila yung tunay na oposisyon. Laila de Lima, Kiko Pangilinan, Leni Robredo, at saka to si Risa Ontiveros. Kumusta naman kayo? Hindi yata namin kayo naririnig tungkol sa budget. Magkano po ay bura. Bakit wala kayong sinasabi sa mga kaguluhan na to sa budget? Wala po kayong nakikitang mali sa budget natin? Magkano po? Ay, mali na. Ang tanong ko sa inyong apat, no? Magkano? Bura. Magkano ang pananahimik? Nabili na ba ang inyong... Kasi ang tapang nyo po nun sa totoo lang. Napakatapang po ninyo noong araw. Noong panahon ni Duterte, kahit na ano lang. Puta, pati nga Dolomite, tinututulan nyo eh. Ang ganda ng proyektong Dolomite, tinututulan nyo. Eto po, harap-harapan, no? Dinoble ng mga congressman yung budget nila. Magkano? Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Laila de Lima, Leni Robredo. Hanggang ngayon ba, Duterte pa rin na may kasalanan?